world to know. Your love endures forever. Tell me and I'll obey. This is far greater than sacrifice. Trusting you and not myself. You'll always lead to blessing. Lord, have your way in me. Not my will, yours be done. Here I stand within your presence, longing for your touch. 1,000 days cannot compare to one day in your cause. Hold me now and never ever let me go. My Jesus, my precious Savior, I'm forever yours. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Tell us, oh Lord, and we will obey, oh God. Tell me and I'll obey. This is far greater than sacrifice. Trusting you and not myself. Will always lead to blessing. Lord, have your way in me. Not my will, yours be done. Here stand within your presence, longing for your touch. 1,000 days cannot compare to one day in your cause. Hold me now and never ever let me go. My Jesus, my precious Savior. Here I stand within your presence, longing for your touch. 1,000 days cannot compare to one day in your cause. Hold me now and never ever let me go. My Jesus, my precious Savior, I'm forever yours. Yes, Lord, we praise you, O Lord. Yes, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, we will worship you forever, oh God. Hallelujah, Lord. Come on, church. Let's sing worship, worship. Let's worship to the Lord. Pwede po bang itaas natin ating mga kamay para maramdaman natin ang presensya ng ating Panginoon. There is power when we raise our hand to Jesus. There's power. There is power. There is surrender. There is acceptance. Sinasabi natin na tinatanggap natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Come on, church. Itaas ang ating kamay. Hallelujah, Lord. Yes, Lord. We will worship you. We will worship you, Lord. And I will worship you forever. I will worship you. Here I stand within your presence, longing for your touch.
worship. And I will worship you forever. I will worship you. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yes, Lord, we will worship you forever, oh God. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon na to na binigay ninyo sa amin, Panginoon. Nandito kami, O Lord. Kami sumasamba. Nagpupuri, O Lord. Nagpapasalamat, O Panginoon. Hallelujah, Lord. Sa lahat ng mga pagkukulang namin, sa lahat ng mga pagkakasala namin, O Lord. Patuloy, O Lord, na kayo pa rin po ay nagmamahal sa amin at kami tinatanggap niyo pa rin, O Panginoon. Napakabuti mo, O Diyos. Napakabuti mo, Panginoon. Hallelujah. Come on, church, samantalahin natin ang pagkakataon na ito na ipahayag natin ang ating taus-pusong pasasalamat sa ating Panginoon sa mga tagumpay na binigay niya sa atin, sa mga healing na binigay niya sa atin, sa mga provision niya, financially, emotionally, physically, and spiritually. Pasalamatan natin, huwag mo sayangin itong pagkakataon na to na hindi mo maibuka ang iyong pagpibig at magsabi ng pasasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah, Lord! Hallelujah! Salamat, Panginoon! Tunay nga, O Lord, na napakabuti niyo sa bawat isa sa amin, O Lord. Salamat sa kalakasan, O Panginoon. Hallelujah, Lord! Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Awitin po natin sabay-sabay. Awitin ito at ipahayag natin ang tunay na pagmamahal at pasasalamat natin sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Come on, church. Hallelujah. For your mercy never fails me. Oh, my God. Come on, church. I've Let's been sing it held in together. your hands from the moment I wake up until I lay my head. I will sing Once of the again, goodness I love you, Lord. I love you, Lord.
napakabuti niyo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Lord. We enjoy your presence this morning, oh God. Maraming salamat, oh Panginoon. Napakabuti niyo sa bawat isa sa amin, oh Panginoon. Come on, church. Mag-reflect po tayo ngayon. Isipin natin lahat ng mga bagay na pinagpapasalamat natin sa Panginoon sa nakaraang linggo, sa nakaraang buwan. Isabihin mo ngayong oras na ito na nagpapasalamat ka sa Kanya. Kung pinagaling ka ng Diyos, sabihin mo sa Kanya na pinapasalamatan mo siya sa kagalingang pinagkaloob niya sa iyo. Kung ikaw ay nagtagumpay sa hinihiling mo sa Kanya, sinagot niya ang iyong panalangin, magpasalamat ka sa oras na ito. Huwag mo sayangin, kapatid, ang oras na ito na hindi mo masabi vocally sa ating Panginoon na ikaw ay nagpapasalamat. Binigyan ka niya, pinagkalooban ka niya, nanalangin ka, pinabinigay nito ng ating Panginoon. Pasalamatan mo siya. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Lord, maraming salamat, O Lord. Tunay nga po, O Lord, na hindi mo kami iniiwan, O Lord. Hindi mo kami pinapabayaan, O Panginoon, sa araw-araw ng aming buhay, O Panginoon. Kayo po ay laging nandyan, O Lord. Kayo po ay laging nagumagabay sa amin, O Panginoon. Hallelujah, Lord. Napakabuti niyo, O Lord. Alam po namin, O Lord, sa aming mga pagkukulang, sa mga pagkakasala namin, kung tutuusin, Panginoon, hindi po kami karapat-dapat, O Panginoon, sa iyong harapan, O Lord. Ngunit sa iyong grasya, O Panginoon, sa iyong pagmamahal sa amin, O Lord, sa pagbibigay ng iyong bugtong na anak upang kami maligtas, Panginoon. Napakabuti niyo pala, Panginoon. Ito'y pinagpapasalamat namin, O Diyos. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. We are praying, O Lord, na patuloy, O Lord, na yung kapayapaan, O Lord, manatili sa puso ng bawat isa sa amin, O Lord. Sa dami ng kaguluhan na nangyayari sa paligid namin, O Panginoon, alam po namin hindi po kami dapat mag-worry, hindi po kami dapat matakot, Panginoon, dahil alam po namin, O Diyos, ikay kasama namin, O Panginoon, at kami magtatagumpay, O Lord, sa anumang laban ng buhay, sa anumang hamon ng buhay na aming haharapin, O Panginoon. Kayo, O Lord, ang nasa harapan namin, O Lord, at huwag mo po kami iiwan, O Lord. Huwag mo po kami bibitawan, O Panginoon. Patuloy, O Lord, na kayo po ang una sa buhay namin, O Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Maraming salamat, O Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti mo, O Diyos. Ikaw lamang, O Diyos, ang aming patuloy na pupurihin, pasasalamatan, sasambahin, O Lord, at itataas ang iyong dakilang pangalan. Lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. And Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Napaka-sarap po na magpuri sa Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you. Tunay po na sabi ng inawit po natin, the goodness of God. Amen. Pupurihin natin yung kanyang kabutihan. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Bago po tayo darako po sa mensahe ngayong umagang ito, gusto ko pong mangumusta. Kumusta kayo po? Okay lang po ba kayo? Amen. Parang alanganin na. Okay lang po ba tayo? Amen po. Katulad po nang nabanggit kanina ni Brother Jonathan, no? Ng ating MC. At maging po sa song leader po natin na babanggit eh. May issue ngayong araw na ito. Ano po? Nagrarally ba? Okay. May nagrarally ngayon, no? Yung pong rally daw po, ingat kayo mga anak. Patungkol po sa sa trillion
Alam po ba ninyo yon? Alam po, pero siyempre, mas pinahigitan po natin ang mga bagay na pang-spiritual. Amen po. Amen. Siguro kung hindi kayo born again, amen. Kung hindi tayo born again, siguro chuta naman po ka rin Sumisigaw din tayo po. Kasi nga hindi po biro yung ano ngayon, yung issue ngayon, Kung noon po kasi, may narinig akong kwento Kung noon daw kasi yung issue patungkol sa korupsyon pabaso-baso lang, pa tabo-tabo. Ngayon po, pa-drum-drum. Anyways, pag-pray na lang po natin, kapatid. Panalangin po natin. Sana po maiayos lahat ito. Kasi po, alam po ninyo, nakakasakit ng damdamin Pero siyempre, binibigay na lang natin sa Panginoon. Sa tuwing makikita mo alam mo yon, yung hindi magkasya yung paglagyan niya doon sa napakarami na pera. Grabe Minsan napaisip nga ako Yung isang kaso lang, di ba? Pagbigyan na ninyo ako, kapatid. Yung isang kaso lang, mahigit dinala na milyon. Isa lang yun, kung ibinigay na lahat ng mga, yung kaso na yun, sa lahat ng mga Pilipino, 100, mahigit lang tayo dinala na milyon. 110 lang tayo. O isama mo na yung mga bugos, 120, sobra pa po. Tag-1 billion tayo. Meron na lahat tayong kahit pa paano, medyo maayos na bahay. At siguro po, kung medyo matipid ka sa pagpapaayos ng bahay, medyo gusto mong gayaan si Bro Doning. Medyo matipid. Abay, makakabili ka pa ng sasakyan mo, di po ba? Pwede ka pang makabili. At mayroon ka pang konting pang-negosyo. Kaya kung minsan, medyo malulungkot po ako Grabe po. Pag-pray po natin ang ating pong inang bayan. Ano po? Inang bayan pa? Yan ang naririnig ko pero pwede rin sabihin nga amang bayan Nakalo na siya po yung bansa tamo. Anyways, hindi nga yan yung topic natin. Gusto lang kong ipaalala. Alam din po ninyo yan At maaaring ilan po sa inyo siguro nagpupuyos din yung damdamin, Lalo kapag narinig po natin yung tinatawag na multong. Tagalog kasi tayo multong proyekto. Tagalog ba yung proyekto? Multo, ibig sabihin hindi nakikita Makalunggo iya po. Makalunggo iya. Kaya katamo kaya, Langgos Project. Ay, sa Pampanga, marami po. Mayroon. Mayroon. Yung salitang mayroon. Handa na po ba tayo sa salita ng Panginoon? Sa salita na po tayo ng Panginoon. Po. Hallelujah. So, ngayong umaga po, nais ko pong ibahagi ang salita ng ating pong Panginoon. At ang ating pong teksto, siyempre po, konektado po doon sa binasa na kanina ni Brother Jonathan. Ang babasahin naman po natin ngayon ay ito pong 2 Timothy chapter 1, verse 3 po hanggang verse 8. With that po, tayo pong lahat ay tumayo sa pangalan ng ating Panginoon bilang paggalang sa kanyang salita na ating babasahin ngayong oras na ito. Dito po sa 2 Timoteo chapter 1, verse 3 hanggang pong verse 8.
ganito po ang ating mababasa. Nagpapasalamat ako sa Diyos na pinaglilingkuran ko ng tapat. Tulad ng ginawa ng aking mga ninuno, tuwing alalahanin kita sa aking mga panalangin araw-gabi. Sabik na akong makita ka upang malubos ang aking kagalakan, lalo na kapag naalaala ko ang iyong pagluha. Saglit mo lang tayo dito. Baka hindi po ninyo maunawaan kasi itong binabasa po natin. Gusto kong magbigay ng konting paliwanag. Ito pong sulat na ito ay isinusulat po ni Apostol Pablo sa isang lingkod, sa isang pastor, sa isang manggagawa, katulad po ni Timoteo. Isinulat po niya ito habang nasa loob po siya ng bilangguan. Uulitin ko lamang po ng basahin. Ang sabi ni Pablo kay Timoteo, nagpapasalamat ako sa Diyos na pinaglilingkuran ko ng tapat tulad ng ginagawa ng aking mga ninuno. Parang ganito tuwing alalahanin kita sa aking mga panalangin, araw-gabi. Sabik na akong makita ka upang malubos ang aking kagalakan. Lalo na kapag naalaala ko ang iyong pagluha. Hindi ko nakakalimutan ang tapat mong pananampalataya, katulad ng pananampalataya ng iyong Lola Loida at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak kong taglay mo pa ngayon ang pananampalatayang iyon. Dahil dito, ipinaalaala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo sa Diyos nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo. Sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya't sabi po niya, huwag mong ikahiya ang pagpapatutuo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita sa tulong ng Diyos. Pakik po natin ang ating mga mata, yuko natin ang ating mga ulo, tayo po'y dumulog sa Diyos. Ama namin na makapangyarihan sa lahat, sa oras na ito, nagpupuri kami at nagpapasalamat sa malayang pagkabasa ng iyong mga salita. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa pagkabasa pa lang ng iyong mga salita. Damdam po namin ang iyong presensya. Damdam po namin ang iyong mensahe. Damdam po namin ang iyong hamon sa bawat isa sa amin. Katulad ni Pablo, Panginoon, na nagpapaalaala kay Timoteo, hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay ninyo sa amin, ibinigay ninyo sa Kanya at sa amin, kundi espiritu ng kapangyarihan at pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Panginoon, sa oras na ito, pagbubulay-bulami, yan po namin ang iyong mga salita. Dalangin po namin na mangusap ka sa pamamagitan ng iyong mga salita. At hayaan po ninyo na makasumpong po kami dito ng iyong kapayapaan, ng iyong kalakasan, Panginoon. At maging masigasig po kami, Panginoon, natupdin, Panginoon, ang iyong banal na kautusan. Maraming pong salamat. At ngayon pa, Ama, idinideklara na po namin ang katagumpayan ng gawain ito. Sapagkat ang lahat ng ito ay aming hinihingi at ipinapanalangin sa matamis at sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus, na aming tagapagligtas, at ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Praise God. Makakaupo na po tayong lahat. Hallelujah. Napakabuti po ng Panginoon. Amen. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa umagang ito, ang kanya pong title
Ang sabi ko nga dyan, pero parang, ayan, yan po. Sabi po natin, di dapat ikahiya. Yan. Maring nag-isip kayo, parang kulang yung sentence, Parang kulang. Di dapat ikahiya. Maaring tanungin po niyo ako sa sa topic na yan. Ang Bro Doming. Di siyempre ang Ebanghelyo. Amen po. Iyan po yan. Kasi ito nga yung pinag-aaralan natin po. Di dapat ikahiya ang Ebanghelyo. Po? Sabihin po natin, the good news, ang mabuting balita. Amen po. Ano kasi ang mabuting balita? Sige napin po. Ano na po kasi ang mabuting balita? Di ang Panginoong Yesus. Parang nakalimutan na hindi. Alam po ninyo sigurado yan. Pero, hindi pa kayo gaano nasasanay sa pagdudugtong sa mga salita ko. Praktisin nga po ninyo yon kung sakaling po. Ang mabuting balita po ay ang ating Panginoong Jesucristo. Ibinigay niya ang kanyang buhay. Sabi nga ng kanyang salita, upang tayo po ay magkaroon ng buhay. Siya po ay nawalan ng buhay. Nung ibinigay niya, di ba, namatay siya sa krus. Upang magkaroon tayo ng buhay. Siyempre po, hindi po sa lahat. Ito po ay para lamang po sa mga maniniwala. O yung pong sasalpantaya sa ginawa ng ating pong Panginoon. Di dapat ikahiya. Tayo po na nakakilala sa ating Panginoon ay hindi po dapat mahiya. Actually po, kababasa po lang natin, dito po sa ating pong teksto, sabi po sa verse 6, dahil dito pinapaalala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo sa akin. Nang ipatong ko ang aking mga kamay sa iyo sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan at pagpipigil sa sarili. Diretso ko na po, kaya't huwag mong ikahiya, sabi po niya. Doon po sa unang bahagi po ng verse 8. Huwag mong ikahiya ang pagpapatutuo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita. Alam po ninyo, abang pinag-aaralan ko po itong mensaheng ito, para bagang nababanaagan ko. Yung pong layunin, yung purpose ng sulat na ito kay Timoteo. Na parang sa atin na rin. Sulat ni Apostol Pablo sa bawat isa sa atin. Para bagang sinasabi po niya na huwag kang mahiya. Parang gano'n, huwag kang mahiya. Bakit? Kasi huwag kang mahiya sa pagpatutuo tungkol sa pananampalataya natin. O sa akin, ito yung matindi, yung kanya pong pagkabilanggo. Sipan mo, mga nangangaral si Timoteo, nangangaral siya. Tapos yung pong parang father of faith niya, yung naging dahilan, kaya siya naging mananampalataya. Si Pablo ba yung naging dahilan sa pagiging Kristiyano niya, Ay siya po yung kumbaga parang nag-mentor. Siyempre po makikita natin si Lola Loida at saka si Eunice na kanyang ina, Kristiyano sila eh. Kaya nga lang po sa Acts chapter 16, makikita natin kasi diyan.
yung punto na kung paano una pong na-encounter ni Timoteo si Pablo. So, yung puntong nangangaral po siya, tapos yung kanyang father niya sa pananampalataya, nakabilanggo. Parang nakakaya nga naman, ano? Kaya nga ipinagpauna na sinulatan niya si Timoteo na yung bagang pagbabakasakali na dumating yung punto na ganoon, para bagang nahihiya siya. Oo nga naman. Parang sabi ko pa nga, kung may lunas ka sa kanser, itinago mo, kremen po yun. Sabi ko nga, paano pa kaya kung ang kaligtasan ang tinago mo? O di mas matindi. Kapatid, sa umagang ito, gusto ko pong ipakita kung gaano talaga kahalaga na ibahagi po natin ang ebanghelyo. Amen. Praise the Lord. Gusto ko pong makita po natin yung pong kung gaano kaimportante na i-share po natin, ipag-anyaya natin ang gawain po ng ating Panginoon at ipakilala ang ating pong Panginoon sa mga tao. Amen po. Handa na po ba tayo? Point number 1. Ano po? Sabi po natin, parang parang simple lang. Ang sabi po natin, huwag mahiyang magpahayag. Ano po? Siyempre, tatanungin na naman po natin, ng alin bro? Ay, yun nga yung binanggit ko kanina. Yung ebanghelyo. Balikan lang natin yung unang bahagi ng binasa kanina ni Brother Jonathan, yung pong Romans chapter 1 verse 16. Ayan po. Sabi natin dyan, hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo. Okay. Gusto ko makita natin ito. Mga kapatid, bakit kung sa atin po, bakit hindi rin po natin dapat ikahiya? Alam po ba ninyo, hindi po maganda yung pong hiya sa maraming paraan. Pero kuminsan po, may mga binabanggit po tayo na mahiya-hiya ka naman. Ano po? Pero kung ang pinag-uusapan po spiritual, dapat po hindi po tayo nahihiya. Anyways, maging po sa mga bagay-bagay na, alam mo yon, yung puntong, tawag nito, yung disadvantage at saka advantages ng nahihiya. Kapag ka nahihiya ka, minsan sa iyo na, mapupunta pa sa iba. Nahihiya ka hindi mo makuha. Binibigay sa iyo dahil nahihiya ka, mapupunta sa iba. Parang ganun, no? Ang hiya, mga kapatid, ay hadlang po sa layunin ng Diyos. Naniniwala po ba tayo doon? Pag-usapan natin ang spiritual, ang pagkahiya po ay hadlang po sa layunin at plano po ng ating pong Panginoon. Bakit, Pastor? Ano ba kasi ang plano ng ating pong Panginoon? Balikan natin ng madali. Doon na ipahayag ang ebanghelyo. Kapag nahihiya tayo, o kapag nahihiya ang isang tao, parang mas natatakot pa tayo sa tao kaysa sa Diyos. Amen po. Ang ebanghelyo po ay hindi kahihiyan, kundi kapangyarihan ng Diyos. Amen. Amen po, parang hindi ko kayo ganong kumbinsido. Ulitin ko po, ang ebanghelyo ay hindi
kahihiyan, kundi kapangyarihan ng Diyos. Opo, ang Ebanghelyo, ang salita po ng ating Panginoon, ay hindi po yan. Hindi po nakakahiya yan. Si Pedro po mga kapatid, minsan sa kanyang buhay, ikinahila niya ang ating pong Panginoong Hesus Kristo. Alam po ba ninyo kung bakit? Mamaya po makikita natin yan. Pero, alam po ninyo, nung punto, yung time na kung saan ay tinanggap niya ang Espiritu, no? Maalala po ninyo yun sa aklat ng Acts. Nung bumaba sa mga alagad, siyempre kasama po dito si Apostol Pedro, bumaba ang Espiritu sa anyo ng mga apoy, dilang apoy, ayon po sa salita ng ating pong Panginoon. Ang mga alagad po, buong tapang, siyempre po una po dito, si Pedro, buong tapang siyang nangaral, harap-harapan sa Sanhedrin. Oh, grabe po. Mababasa po natin sa aklat ng Acts kung paano po yung kanya pong tapang. At siyempre isama na rin po natin yung, banggitin ko po yung salitang husay. Napakahusay po ng kanyang pangangaral. Kaya na, bakit natin hindi pwedeng sabihin na napakahusay po yung kanyang pangangaral? Bay, ang dami pong naniwala, tumanggap. Pedro po, naging matapang po siya. Alam mo ba yon, yung punto na magsalita ka? Nagsalita siya sa harapan ng Senado. Sikat ngayon ang Senado, di po ba? Grabe. Kaya lang minsan parang nagtataka ako. May narinig kong ganito eh. Yung mga kwento, alam pati bata eh. Pero yung mga ilan sa Senado po, hindi nila alam. Ewan mo, nagbubulag-bulagan lang sila o hindi. Ano? May mga pangalan na hindi nila mabanggit-banggit. Si Pedro po naging matapang na sabihin sa Sanhedrin. Kasi bakit po? Paano yung pagiging matapang, Pastor Doms, ni Pedro? Pinigilan kasi sila o siya. Pinigilan, hindi, pangmaramihan. Pinigilan sila na mangaral tungkol sa Panginoong Hesus. Pinigilan sila. Pero alam po ninyo kung anong isinagot po ni Pedro sa bumubuo ng Sanhedrin. Ano na kasi yung sinabi? Kayo na po ang humatol kung ano ang matuwid, kung ano ang tama, ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos. Ganun po katindi yung tapang po ni Apostol Pedro. Kaya nga po mga kapatid, sa puntong ito, may hamon ang salita ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Huwag po tayong mahiya na ibahagi ang salita ng ating Panginoon. Amen po. Maaaring tanungin po ninyo, saan po, Pastor? Sa aking kudigo, sinulat ko ito. Kung ikaw ay nagtatrabaho, siyempre sa opisina. Kung ikaw ay nagtuturo, siyempre po sa paaralan. Kung lagi ka naman nagkikipagkwentuhan sa kanto, sa kanto. Diba? Share the word of God. Huwag ikahiya, huwag mahiya na ipangalal ang ating pong Panginoong Jesucristo. Tayo po ay magpatotoo. Amen po? Yun po yung pinakamatindi doon. Tayo po ay magpatotoo.
Magsishare na po ba tayo ng salita ng Panginoon? Amen po. Mahina. Mahina. Magsishare na po ba tayo ng salita ng Panginoon? Amen. Baka mayroong pasubali dyan, oh. Hindi nga ako marunong mag-share, Pastor, eh. Hindi nga ako marunong mag-share. Pwede nating palitan. Pwede nating palitan. Mag-i-invite na ako ng mga hindi pa nakakilala kay Kristo sa gawain ng Panginoon. Ayun po, napakaganda. Amen po. Paulit-ulit na yan, bro, na binabanggit mo. Totoo po, pero sa totoo lamang po, hindi ako magsasawang ulit-ulitin. May pakita ko lamang po sa inyo kung gaano kahalaga ang mga kaluluwa na dapat pong makakilala sa ating pong Panginoong Jesucristo. Number 2. Pangalawa po na nais ko makita po natin, ang sabi po natin dito, huwag matakot kung may paghihirap. Medyo matindi po ito. Huwag matakot kung may paghihirap. O pwede natin na idugtong ulit, mahiya. Kasi from Timoteo to Apostle Pablo, yung conversation, yung laman ng sulat po ni Pablo. Kaya nga, ulitin lang natin ulit. Basahin natin yung ikalawang Timoteo chapter 1 verse 8. Ano po, inilagay ko dyan no? Just to, yung maidiin ng mabuti. Huwag kang mahiyang magpatotoo tungkol sa ating Panginoon, ni sa akin na bilanggo niya. At hindi kundi makibahagi ka sa mga kahirapan para sa Ebanghelyo. Mga kapatid, ikalawang punto, huwag matakot kung may paghihirap. Alam po ba ninyo, bilang mga tagasunod ng ating pong Panginoong Jesucristo, bilang mga mananampalataya, nakabahagi po sa misyon na ito, na ipangaral ang Ebanghelyo sa buong sanlibutan, kasama po yung pong pagtitiis. Amen? Sa buhay po natin, bilang mga mananampalataya, at habang ginaganap po natin itong misyon na ito, kasama po yung puntong pagtitiis. Sabi ko nga, ang pagiging Kristiyano po ay hindi po para po sa isang komportableng buhay lang. No? Yung bagang, yung maging komportable ka, hindi po, hindi lang, bagamat, siyempre komportable po tayo. Pero mayroon pong pagtitiis, kapatid. Mayroon pong, sabi ko nga, paghihirap. Katulad nga po ng naranasan po ng alagad na si Apostol Pablo, mamaya po, dadagdagan po natin yan. Naranasan po nila yung, niya, yung matinding kahirapan. Huwag mahiya kung minamaliit, pinagtatawanan o inuusig ka dahil kay Kristo. Opo, sa mga bago-bago pong mananampalataya ngayon, hello po, sa mga bago-bagong mananampalataya, kumusta po kayo, mga kapatid? Hindi pa po ba kayo nakakaranas ng, yung pong, hindi naman yung pag-uusig na, yung bang binato ka, tawag nito, yung pinahirapan, ganoon, tinanggihan. Yung simpleng punto lang na sabihan ka, born again na rin,
Sa mga bago, o sa mga medyo matagal-tagal na, sa amin medyo ano na kami doon pata na kami doon. Sa mga bago-bago, hindi po ba kayo nakaranas ng ganito na yung pagsabihan na ano, ay, born again na. O si Apong Boy po, at rin, no? Salamat po sa Panginoon. Palakang nga po natin sa Panginoon. Praise God. Apong Boy, hindi pa po kayo nakakaranas ng ganon? May nangangantsaw na, ay, born again na si Apong Boy. Mga ganon ba? Si, ano ka rin kasi, Sister, pangalan kasi nun? Lintag, Sister Anita. Sister Anita po, ano ka rin niya kasi? Ay, ka rin. Sister, hindi ka pa nakaranas ng ganon? Ngumiti, sister, baka marahil. Di ba ba? Minsan, alam po ninyo, yun ang, kuminsan po, kinakaharap po ng mga Kristiyanong katulad natin. Yung pagsabihan na, hoy, born again na. Pero alam po ninyo, nais kong idiin sa oras na ito, mga kapatid, hindi po nakakahiya na maging Kristiyano. Kasi nga, alam po ninyo, ito nais ko lang sabi, baka hindi pa po ninyo alam, yung mga bago-bago po. Yung pong salitang born again, ay hindi po yan nagbuhat sa bibig ng isang ordinaryong tao. Opo. Hindi po yan nagbuhat. Pastor, saan po nang galing? Sa bibig po mismo ng ating pong Panginoong Jesucristo. Actually, sabi nga, ewan ko lang kung kayang ipus po ni Brother Jonathan sa English, yung John chapter 3, verse 3. Di ba? Alam po rin, napakahusay po niyan. Nung parang, hindi, kaya bro? Nuwari kayang tamong po. Sabi niya, yung verse 3 bro. Yan. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, maliwanag po, he cannot see the kingdom of God. Katotohanan, verily, verily unto you. Unless, parang iba na ito bro. Jesus replied, kasi tanong po ito Jesus replied, I assure you, unless someone is born again, he cannot see the kingdom of God. Ang tanong po ngayon, gusto mong makita ang kaharian ng Panginoon? Amen. Walang hindi siguro sa inyo dyan. Di ba born again ka? Di po ba? Born again ka. Sa ibang sali nga, he cannot see the kingdom of heaven. Gusto mo makita yung heaven? Simple lang. Be born again. Pero minsan ito yung pang-iinis nila sa atin, ganito, ay borbolen. Eh sabi ko nga, borbolen na. Muntako mo sa ligaya, banwa. Amen. Borbolen lang. Yung sa salitang Tagalog, yung borbolen yata, parang sira-sira niya po. Ganun po, mali ako, tama. Parang sira-sira, no? Sa paningin nila. Pero, sa Panginoon, dakila yan. Bakit? Muntay, ligaya ba no Amen po. So, bakit po, sabi po natin yan, huwag matakot kung may paghihirap. Si Pablo kasi, mga kapatid, nakulong, pinahirapan, pero tiniis niya alang-alang sa Ebanghelyo. At alam po ninyo, maraming Kristiyano sa kasaysayan ng yung pong ibinigay ang kanilang mga buhay para makilala po ang ating pong Panginoong Jesucristo. Amen. Kaya nga, kung may pangungutya o pang-asar dahil sa pananampalataya, kapatid, huwag po tayong matakot. Huwag po tayong manumo. At higit sa lahat po, huwag tayong umatras. Diba, pinagsasabihan tayo, kinakantyawan tayo.
magpatuloy ka lang. Sabi ko nga dito, mas mabuti ng pagtawanan ng tao kaysa talikuran ng Diyos. Di ba haling pinagtatawan ka ng mga tao kaysa talikuran ka ng Panginoon. At ito po yung pinakamatindi. Number 3. Ano po? Ikatlo. Nandyan pa po ba kayo mga kapatid? Ang sabi po natin dyan, huwag matakot, ialay ang buhay huwag matakot, ialay ang buhay. Dito kasi sa akin may dugtong kay Jesus. Ako dito, naglagay ako ng dalawang opsyon or pwede nating sabihin na ang buhay na iniaalay kay Kristo ay tunay na matatagpuan. Bro, bakit naglagay ka ng dalawang opsyon? Kasi nga, ito pong teksto po natin sa Matthew chapter 16, verse 25 ay ganito pong sinasabi. Sapagkat, sabi po niya, ang sinumang nagnanais iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sinumang mawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay makasusumpong nito. Matindi po. Matindi. Ang tunay na tapang mga kapatid ay ang handang ibigay ang lahat para kay Kristo. Hindi tayo tinawag para magtago, kundi para magliwanag. Amen po. Hindi tayo nakakilala sa ating pong Panginoong Jesucristo o hindi natin yung binanggit ko kanina, hindi tayo tinawag para magtago, kundi para magliwanag. Ipakita po natin yung pong ating natagpuan. Ang sabi ko kanina, yung first point natin, huwag mahiya. Kapatid, ang hiya ay nagkukubli. Pero ang pag-ibig kay Kristo ay naglalantad ng lahat. Kapag kamahal po natin ang ating Panginoong Jesucristo, inilalantad natin ang lahat. Handa natin na ipakilala ang ating pong Panginoong Jesucristo. No matter what, ano man ang mangyari. Kapatid, ulitin ko huwag matakot, ialay ang buhay kay Jesus. Alam po ninyo, ang mga alagad mula mapapansin po natin na maraming nangyari sa kanila na yung bagang napakahirap. Ano po? Makikita natin yan. Pinag-aaralan natin ang Biblia. Ano po? Marami po sa mga alagad po ay naging martir. At hanggang ngayon po, may mga Kristiyano sa iba't ibang panig ng mundo na kung saan ay naging martir, inialay po nila yung kanilang buhay sa pananampalataya o dahil po sa pananampalataya. Speaking of martir, sino kasing pangalan ng tao sa Biblia, yung kauna-unahang martir sa Biblia? Nung nakarang araw, binanggit na natin ito pero sino kasi yon? Amen. Hindi nyo nakakalimutan Ibig sabihin kung inuulit ko, talagang alam na po ninyo po. Alam po ninyo, inaral ko po ito itong puntong ito. Sa Biblia po, gusto ko lang makita po natin yung mga pagkasunod-sunod po ng kung paano po yung mga alagad naging martir. Sa Biblia po, sa kasaysayan po ng mga alagad, isa lang po yung masasabi po natin na hindi naging martir. Hindi siya po ay namatay sa natural na kamatayan. Sino kasi yon? Naaala po natin? Sino kasi yung hindi dumaan, ay yung namatay sa normal na kamatayan? Sino kasi? Paano nakalimutan ninyo
may narinig ako. Tama po yun. Tama po yun. Si Juan A. Tama po. Medyo nahiya pa kayo niyo po. Mahina eh. Juan A. Malugod. Ang sumulat po ng John, sumulat po ng 1st, 2nd, and 3rd John, at sumulat ng Genesis. Hindi po. Sino kasi pa yung panghuling sinulat niya? Sir, parang nagba-Bible study kaya, maganda po nasa ng konti yung ano natin. Napahayag. Di po ba? Siya pong sumulat ng pahayag. Or Revelation. Si John po, pinaliguan po siya ng ang tawag, inilagay po sa kumukulong mantika. Hindi po siya namatay. Kaya nga siya itinapon sa lugar ng Patmos. Amen? Patmos. Ano ba yung Patmos, Pastor? Yung Patmos po, hindi po isang lugar na napakaganda. Hindi po. Ang Patmos po ay isang bilangguan. Ang Patmos. Na isang lugar na mabato. Mabato. Isang pulo na kung saan doon po itinatapon yung mga halang ang kaluluwa. Grabe po. Kapag sinabi pong halang ang kaluluwa, para bagang hindi po ka nais-nais. Doon itinapon si John. Doon nakita ang pangitain na nagmumula po sa ating pong Panginoon. Anyways, mga kapatid, ang kauna-unahang pong martir sa kasaysayan ng Biblia, ano po, pagkatapos ng ating Panginoon ay pumasa langit. Ano po, sa aklat ng Acts, chapter 1, verse 11. Di ba? 9 to 11. Kita po natin dyan, pumaylandang ang ating Panginoon. No? Nakitang-kita po ng mga alagad. May pangako doon, muli akong babalik. Pagkatapos po noon, matanggap ng mga alagad ang Espiritu, sila po ay nangaral. Matindi po yung kanilang pangangaral. Talagang walang makakapigil. Ano po? But dumating po ang isa sa mga pinakamatinding pagsubok sa buhay ng mga unang mananampalataya. Noong si Esteban ay patayin. Ano po? At nandun po si Pablo. Binato hanggang mamatay dahil sa pangangaral ng Ebanghelyo. Sabi ko nga, sa puntong ito, napakahirap po yung kanya pong naging kamatayan. Pangalawa po dito, si Santiago, na kapatid ni Juan, yung pong tinawag na Boanerges, son of thunder. Acts chapter 12, verse 1 to 2, pinapugutan ng ulo ni Haring Herodes. At ikatlo po, makikita din po natin dyan si Apostol Pablo. Na ayon sa tradisyon, pinugutan ng ulo sa Roma sa utos ni Nero. Si Apostol Pablo sa Rome din. Ayon din sa tradisyon po, ipinako ng patiwarik dahil ayaw niyang pantayan ang pagkamatay ng Panginoon. Grabe. Kasi ipinapako si Pedro po katulad ng pagpapako sa Panginoong Jesucristo. Pero ayon po sa tradisyon, siya mismo ang humingi. Hindi ako karapat-dapat na ipako katulad ng aking Panginoon. Sabi po niya, ipako na lang po ninyo ako ng patiwarik. Ganun po ang ginawa kay Pedro. Napakasakit po ng kamatayan. At sa mga ibang apostol po, ayon sa kasaysayan, tradisyon din po ito. Si Andres, ipinako sa krus na yung bagang naka-X po. Si Andres. Sino si Andres kasi? Kapatid ni Pedro. Siya nga nagdala kay Pedro Di ba? Sa Panginoon. Isa pa, si Tomas.
ano po, ang naging kamatayan ni Tomas, namatay po siya sa India. Pinagsasaksak ng sibat sa India. Sibat. Ano po? Tapos si Bartolome, ano po, isa rin po ito sa 12 alagad, binalatan ng buhay at pinugutan ng ulo. Ano po kasakit, no? Binalatan ng buhay. Grabe. Ano po? Si Mateo, pinugutan habang nangangaral. Meron bang nangyari sa atin ngayon yan? Pinugutan habang nangangaral? Wala pa, no? Si Felipe, ano po? Ipinako at pinahirapan hanggang mamatay. Natapos na po ba dyan ang paghihirap po ng mga Kristiyano? Ano po? Parang ayaw ko na yata yung binabanggit mo, Pastor Doms. Ganyan pala yung pagiging Kristiyano. Ituloy po natin. Hindi pa po nagtatapos doon. Sa kasaysayan po, mga Kristiyano sa Roma, noong panahon po ni Nero, ang mga Kristiyano po pinapakain sa leon, sinusunog na buhay bilang ilaw sa hardin ni Nero at ipinapako sa krus. Ito po yung mga minsan binabanggit ko po, ang mga Kristiyano nung araw po, parang katuwaan nila. Ginagawa silang katuwaan. No po, pailaw. Yung banggang habang nahihirapan po sila, tumatawa sila. No po, ginagawa silang pailaw sa mga kanto. Sinusunog ang mga mananampalatayang katulad natin ngayon. Pinarusahan sa pamamagitan ng espada, tinutusok, pagpapahirap at pagpapalayas dahil ayaw silang sumamba sa mga Diyos. Yung bagang punto na, no? Ayaw mong sumamba sa Diyos namin, lumayas kayo. Yung mga ganun, pinapalayas sila. Sa panahon po natin ngayon, ano po? Sa panahon natin ngayon, may mga Kristiyano pa rin na pinupugutan, binabaril at sinusunog dahil hindi nila tinatalikuran ang Panginoong Jesucristo. Alam mo na, madalas makarinig tayo dyan ng mga ganitong balita sa India, Middle East. Naririnig po natin yan. At siyempre po, yung pinaka-latest, yung pinaka-bago na martir sa pangangaral po ng Ebanghelyo, yung dumidepensa sa Ebanghelyo. Sino kasi yung pangalan nun? Charlie Chaplin? Hindi po. Charlie Kirk. Siya po yung huling martir ngayon. Yung first na martir, kapatid. Totoo ito. Diba? Social media, binabasa po natin. Grabe po. Alam po ninyo, yung iyak po ng mga Amerikano. Grabe yung nila. Yung mapapansin mo yung hindi po pakunyaring iyak. Iyak yung talagang hagulgul talaga. Charlie Kirk. Isang tao na ipinagtatanggol, ipinaglalaban ang pananampalatayang Kristiyano. Nagbuwis ang kanyang buhay. Alam po ninyo, mga kapatid, itong mga taong ito, pakinggan mo ito, kapatid, namatay sila. Namatay ang mga taong ito sapagkat hindi sila natutuwa sa kanilang ipinangangaral. Kapatid, hindi ko sinasabing danasin natin ito. Pero maaaring may mga taong nagkikibit ng kanilang mga labi sa atin sa pangangaral natin ng katulad ng kanilang ipinangaral. Pero sana po sa naging katapusan ng kanilang mga buhay, sana po maging challenge ito sa atin. Magbigay ng lakas ito sa atin na katulad nila.
hanggang kamatayan, ibinigay nila ang kanilang mga buhay para lamang makilala nila ang Panginoong Jesucristo. Sana ganun din tayo. No matter what, ano man ang mangyari, kapatid, tignan natin ito mga taong ito. Maging encouragement nawa sila sa atin na kung paano ibinigay nila ang kanilang mga buhay hanggang kamatayan. Sana po, ganun din tayo. Ibigay po natin ang ating mga buhay. Sabi po ng ating pong talata, muli ko lamang pong basahin, yung Matthew chapter 16 verse 25. Ano po kasi sinasabi sa 16:25? Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-aalay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Kapatid, oo. Ang mga taong ito, nawala yung kanilang mga buhay dito. Pero tayo naniniwala, nandun sila sa langit ngayon, kasama ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga atin lang biye alang hanggang. Sabi ko dito, kung kaya nila, ito ahamon kapatid, kung kaya ng mga nauna mula sa Biblia, sa kasaysayan hanggang sa ating kapanahunan, kaya rin natin. Amen po. Kaya rin natin yan. Sapagkat ang buhay na iniaalay kay Kristo ay hindi talo, kundi panalo, magpakailanman. Tayo pong lahat ay yumukot manalangin. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Tayo pong lahat ay tumayo, kapatid. Oh God, muli, hallelujah, Jesus. Muli, Ama, sa oras na ito, pinapasalamatan ka namin, Panginoon. Pinapasalamatan ka namin sa iyong mga salita na patuloy, Panginoon, na nagpapahayag kung gaano kahalaga ang mga kaluluwa sa iyo. Panginoon, ang dami po naming binanggit na ibinigay nila ang kanilang mga buhay para po sa Ebanghelyo. Pero isa po sa hindi po namin binanggit na higit sa lahat, Panginoon, ay ikaw. Panginoon, ikaw ang kaunang-unahan, Panginoon. Ikaw ang nagbigay. Ikaw ang nagbigay inspirasyon sa mga taong ito, Panginoon. Kung kaya naman hanggang sa kamatayan, katulad mo, hanggang sa kamatayan, ang mga taong ito ay hindi sila natakot. Naglingkod sila sa iyo, Panginoon, upang ang mga tao na hindi pa nakakilala sa iyo, madala sila sa iyo, Panginoon. Maraming pong salamat. Ama namin na makapangyarihan, sa oras na ito, nananalangin po kami, bigyan po ninyo kami ng kalakasan, Panginoon. Nagawin, Panginoon, ang iyong pinag-uutos. Ang iyong ipinag-uutos na ibahagi ang Ebanghelyo. Maraming pong salamat. Ama, bigyan po ninyo kami ng tapang. Bigyan po ninyo kami ng kapangyarihan. Yamang binanggit po ninyo ito sa iyong mga salita. Tulungan po ninyo kami, Panginoon, na masunod ang iyong banal na kalooban. Maraming pong salamat. Sa oras na ito, Panginoon, narito po ang aking mga kapatid. Nakatayo po sila. Sama-sama ko po yung nananalangin. Panginoon, basbasan mo po ang kanilang mga buhay. Pagpalain mo po sila. Hindi lamang ng karunungan mula sa iyo, Panginoon, na kung paano ibahagi ang iyong Ebanghelyo,
kundi ng mga pagpapalang pinansyal sa mga pangailangan nila araw-araw. Panginoon, huwag mo silang pagkukulangin. Bendisyonan po ninyo sila, Panginoon. Salamat po. At muli, Panginoon, dalangin po namin na gawin po ninyo kaming patutuo. Hayaan po ninyo, Panginoon, na makita sa amin bilang mga mananampalataya sa iyo, kami ay kakaiba na. Kakaiba na. Bakit? Kasi kami mananampalataya na. Kami mga born again, kami mga binago mo na. Maraming po salamat. Muli, bless everyone. Ama, pagpalaan mo pang bawat isa. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming sama-samang panalangin. Amen and amen. Praise God, makakaupo na po tayong lahat. Hallelujah. Tinatawagan ko na po ang ating kapatid, si Brother Jonathan. Hallelujah. Bago po tayo magpatuloy sa ating offering, yung mga sinabi po ni Pastor na mga namatay na nagpapahayag sa pangalan ng Panginoon, na po, lagi nating isipin, may takot nga po. Pero pag nasa atin ang Panginoon, lahat magagawa natin. Sabi nga ni King David sa Psalm 27:1, ang Panginoon ang aking liwanag at kaligtasan, kanino ako matatakot? Ang Panginoon ang aking lakas at kalasag ng aking buhay, bakit ako matatakot? Nga po, samahan niyo po ako at yumukot manalangin. Oh, hallelujah, Lord. Panginoon, nandito po kaming lahat. Muli nagpapasalamat, Panginoon, sa mga pagsubok, sa mga biyayang inyong inilalaan sa amin, Panginoon. Nawa po maging inspirasyon po sa aming buhay ang mga pagsubok na aming nararanasan sa araw-araw, Panginoon. Panginoon, kayo pong gumabay sa amin, Panginoon. Panginoon, nilalapit po namin ang mga kaloob ng malilikom ngayong araw na ito. Nawa po kayong ang magbigay biyaya sa lahat po ng magkakaloob. Mga kaloob na malilikom, nawa po maging kalakasan po at maging tulong po sa aming simbahan. Ikalalago po ng aming simbahan, Panginoon. Nawa rin po, Panginoon, biyayan niyo po kami sa araw-araw. I-bless niyo po kami sa mga aming mga trabaho, sa aming mga business, Panginoon. Nawa po, Panginoon, kayong gumabay sa amin. At nawa po, Panginoon, patuloy niyo po kaming ilayo sa anumang sakit, kapahamakan, kalamidad na nangyayari sa araw-araw, Panginoon. Kasama po ng aming mga pamilyang nasa aming mga tahanan at sa ibang bansa, Panginoon. Nawa po, gabayan niyo po sila. At nawa rin po, Panginoon, biyayaan niyo po kami ng pinansyal, spiritual at magandang kalusugan sa araw-araw, Panginoon. Muli, Panginoon, pinasasalamatan namin kayo. Binabalik po namin ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Salamat po sa prayer and habang kinukuha po yung ating mga offering announcement lamang po. Siyempre po yung ating pong prayer meeting every Friday. Huwag mo natin kakalimutan mga kapatid yung ating pong prayer meeting 6 p.m. And sa darating din pong Webes ay mayroon po tayong tinatawag na Bible study, no? Alas 5 po ng hapon. Kay Brother Singlagyo, Brother Oding, ano po? Sa darating pong Webes, alas 5 po ng hapon, ano po? Exclusive daw po ito para sa mga kalalakihan lang. Kaya po ang ano po dito, baka gusto po ninyo sumama, everyone is welcome po dito po sa gawain na ito. No, tayo po ay magpaplano-plano rin. Ano po, kung mag-request po kayo, mayroon po gusto niyo magkaroon ng gawain. Nag-request si Brother Oding, ano po. So, itong gawain na ito, everyone po welcome po sa lahat po ng mga kalalakihan. Alas 5 po ng hapon at niisip na namin parang ganito baka doon pag-iisipan po namin kung sino kaya yung pagkakaisan natin na puntahan para makasama sa gawain ng Panginoon. Yung mga ganun baga, baka isa yun sa mga pag-uusapan.
At sa mga kababainan din po ay mayroon din pong ganong plano. So, praise God po. Siguro po, nais ko lang sabihin ito, kahit paulit-ulit, it's time na po na gusto po nating dumami, madagdagan po yung bilang po natin. Kumilos na po tayo. Malapit na pong darating ng Panginoon, baka akala ninyo. Baka nakakalimutan natin. Dami na pong mga sign. Hindi naman ako nananakot na, pero siyempre, ang pagdating ng Panginoon, yung mga panahon hindi natin inaasahan Yung mga panahon na akala natin. Mga ganun ba? Bigla, isang kisang mamakbong. Naku, ala na lang po rin Christian. So, magsumikap na po tayo, pag-anyaya po natin ang gawain ng Panginoon. Tumayo na po tayong lahat, mga kapatid, for the closing prayer. Hallelujah, Lord. Muli, Ama, nagpapasalamat po kami sa iyong kabutihan. Salamat po sa matagumpay na gawain sa umagang ito. At muli, Ama, igawad po ninyo yung bendisyon sa bawat isa. Ibuhos po ninyo, Panginoon, yung nag-umapaw na pagpapala sa mga kapatid, God. Spiritually, physically, materially. At gawin na rin po, Panginoon, yung mga kapatid po namin na nasa online. Lord, bless them all, Father God. Sa mga kapatid po na makakapanood, late na makakapanood po ng pangaral na ito, pagpalain mo ang kanyang buhay. Nawa po, karoon po siya ng pagtitiyaga na panuorin ng iyong mensahe ngayong umagang ito. Maraming pong salamat. Mga kapatid, taas natin ang ating kamay sa Panginoon. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Ghost be with you all. Ang lahat ng anak ng Diyos sumigaw ng malakas na Amen and Amen. God bless everyone. Ingatan tayo ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah.